Gandang araw mga person. So ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng tinatawag na sinantol doon sa aming probinsya. Ito ay santol guys. Nung namunga yung santol namin ay hinarvest namin yung santol tapos kinayod namin and then finracer namin. Kaya ganyan yung itsura niya. Ayan, para if ever na gusto namin na makatikim or magluto ng sinantol ay syempre meron kaming madudukot. Kaya ayan, ito ay napigana. Piniga ito ng ilang beses para mawala yung kanyang asim. Ayan, para kahit papano ay mabawasan. So, ito yung mga ingredients natin. Meron tayong, syempre, gata dito. Kailangan hindi nyo siya titipirin ng gata. At meron siyang, ito pa, yung another na gata. Yung pangalawa at pang-una. Tapos, ito yung mga ingredients niya. Meron tayong tanglad dito. Ayan. Luya, sibuyas, bawang. So, ayan. Tapos mamaya lulutuin natin siya, ipapakita ko din sa inyo. Sinantol yung tawag nito sa amin sa Quezon. Ewan ko lang sa inyo guys. Alam ko sa ibang lugar ay kinakain din yung ganito eh. Meron din silang ganito. So, ayan. Alam ko sa may bandang Laguna, ano naman, ang tawag sa kanila sinantolan or ginataang santol naman sa iba. Sa amin naman sinantol. So, ayan, hindi lang basta prutas ang santol, inuulam din sa amin. O, diba? Napaka-creative. Kaya tara, lutuin na nga natin ito. Let's go! At yan nga, ginisa muna natin yung mga sangkap, bawang, sibuyas, luya. Halu-haluin nga lang natin yan hanggang maging aroma. At syempre, pag medyo nag-brown-brown na yung ating mga sangkap. At yan, ilagay na nga natin yung ating santol. Dudurugin lang muna natin ng bahagya, syempre, kasi nagdikit-dikit yan dahil dun sa pagpiga. At ilalagay muna natin dito yung ikalawang gata, guys. Hindi yung pang-una. So, mamaya pa yon, papakuluan lang natin yan. At mas masarap syempre kapag merong tanglad. Alam nyo naman, 'di ba? Mas sumasarap talaga ang lutuin kapag merong tanglad dahil yung kanyang amoy. At yan nga, kumukulo na siya. At kapag ganyan nga na kumukulo na, ay syempre ilagay na natin yung pang-unang gata. Wag na wag yung titipirin sa gata ito, guys. Mas okay yung sapat lang yung kanyang gata. Hindi pwedeng tipid kasi baka maasim. Mas okay na yung malalasahan ninyo ay medyo malinamnam na merong asim na medyo may konting tamis. Parang ganon. Ewan ko kung relate kayo. Tapos nilagay na natin yung ating sahog na pinaksiw na tulingan. Mas malasa kapag pinapaksiw muna yung isasahog ninyo. Lalong-lalo na't isda ay the best. Perfect na perfect. Yung iba ang ginagawa dito na pansahog ay taba ng baboy. So, ganon. Pero depende. Ito kasi yung aming nilagay dahil medyo madami tayong isda ngayon dahil kagagalingan ng probinsya. Kaya, yan yung ginawa nating pansahog. At hahalu-haluin nga lang natin yan, guys, hanggang sa maiga yung kanyang sabaw at magmantika. Ayan, nilagyan natin ng pampalasa. Additional lang kasi parang medyo nagkulang. Alam nyo ba guys, nung mga bata pa kami, sawang-sawa kami sa mga ganitong ulam dahil syempre taghirap, walang pambili ng ulam. Ito talaga yung mga pang-alternative namin. Kaya ngayon, hira na namin siyang matikman at sabik na sabik naman kami. At ito nga, balik tayo sa ating niluluto. Nilagyan natin ng sili para syempre magisipa. At ito na nga guys, luto na yung ating sinantol, ginataang santol or whatever man yung tawag sa inyong probinsya ay santol pa rin yan. At ang santol ay hindi lang basta prutas, ito ay inuulam din. At kapag ganito yung ulam namin ay talaga naman parang kaya mong umubos ng isang kalderong kanin. Kaya tara guys, kain tayo ng sinantol.